ayoko na ngayon kay Mega, ba't nagkakaganito na siya? Hindi naman siya ganito dati. Sana sa ibang tiyan nang galing si Casey. Marami na rin akong nakakausap na si Ronyan at apektado sila sa mga pinaggagawa ni Sharon. Negang-nega na si Sharon sa kanila at nabawasan na ang pag-idolo sa kanya. Manang-mana talaga si Kaki kay Sharon sa pagiging toxic. Natural na kiligin po si Casey sa pagsasama sa concert ng mga magulang niya. Dapat po naintindihan ni Kaki yon kung talagang matalino at mature siyang mag-isip. Ng Sharon talaga, dahil talaga, alam mo, hindi talaga may aalis na talaga. Pag mahal na mahal mo ang idolo mo, dapat ganito mapapansin mo ang mga pagbabago sa iniidolo mo. Dapat ganon. Para nagle-level up ang pag-iidolo mo sa kanya. Hindi porket idolo mo, kahit na may ginagawang palso, hindi maganda, hindi mo napapansin. Dapat ganito. Lalagyan mo rin ng para, dahil mahal mo, pansinin mo para matuto din yung idolo mo na, ay, baka nga, umuoke na ako, sumusobra na ako. Dapat ganon hindi to dapat tanggapin ni Sharon Cuneta na basher niya. Dahil ito, mga taga-tagahangan, lehitimong tagahangan niya ito na nagko-comment at parang naninibago na sa mga kilos niya. Alam mo, Romel, ang dami ko nababasa. Ako, Sharonian ako. Pero lately, hindi ko na gusto ang mga ginagawa ng idolo ko. Sana naman mag-control siya. Dapat alam niya na balansehin ang kanyang emosyon sa kanyang mga anak. At kahapon nakatanggap ako ng text na ganito ang sinasabi. Ang masasabi lang po namin, manang-mana talaga si Kaki kay Sharon sa pagiging toxic. Natural na kiligin po si Casey sa pagsasama sa concert ng mga magulang niya. Dapat po naintindihan ni Kaki yon kung talagang matalino at mature siyang mag-isip. Alang nga naman pong dead malang si Casey sa reunion ng parents niya as if wala siyang pake. Saka po siyempre parang part na rin yun ng promo ng concert na excited at kinikilig ang mismong anak na si Casey. Ito talagang si meron itong salitang hindi ko kayang bigkasin. Ito talagang si Kaki, nagpamana na talaga sa pagiging toxic ng nanay niya. Oh, di ba? At sumusobra na raw talaga ang kredibilidad daw ni Sharon para sa kanya, sabi ni Obed Sapin, medyo nadagtaan na. Mismong ina ay sinasadyang saktan at pasakitan ng anak. Anong klaseng ina yan? Sabi niya, grabing pinaapektuhan niya ang mental health ng mismo anak niya. Kaya nga po nakapagsalita na si Casey na basta gusto na lang niya magkaroon ng peace of mind. Dahil nga po, sobrang toxic ng mag-ina na yan. Ang mag-ina, syempre si Kaki at saka si Sharon. Yun ang ibig sabihin ni Obet, di ba? Yun na, naku, Diyos ko. Dapat talaga binabalansi dapat talaga Correct. No? Alam naman natin, pag sumusobra na tayo at kinukulang, alam naman natin yan, di ba? Talagang sa atin dapat magmula, lalo na kung anak na ang mga involved. At sabi nga ng narinig kong mga teachers noon, huwag na huwag niyong pupurihin ang isang anak niyo sa harap ng kanilang mga kapatid o kahit malayuan man. Kasi kayo ang magtatayo ng pader at hindi tulay para sa kanila. Doon magsisimula inggitan. Yung away, di ba? Si Sharon na may matalino. Ba't naman kasi kuminsan ay dumarating siya sa punto na kinakailangan niyang iparamdam sa isang anak niya o dalawang anak niya ang sobra-sobra niyang pagmamahal at dedma sa iba, di ba? Yun na nga pong iniisip ng mga lehitimong Sharonian na nakikita nila yung mga pagbabago na bakit nagkaganito na si Mega. Oo, nagugulat ako. Nagugulat ako yung ayoko na ngayon kay Mega, ba't nagkakaganito na siya? Hindi naman siya ganito dati. Sana sa ibang tiyan nang galing si Casey. Pare-pareho namang sakyan niya nang galing si Casey, si Kaki at saka si Miel. Ba't ganun? Ba't meron siyang tinititigan? Meron siyang tinitingnan lang. Doon mo makikita na hindi po ngayon at pinupuna tayo ay basher na. Di ba? Hindi po ngayon at tayo ay pinupuna, masama na kagad ang ibig sabihin. Idol ko po si Sharon as an actress and singer. Pero as a nanay, ewan ka na lang po. Mukhang need po yata niyang mag-seminar
kung paano bumalanse ng emosyon sa mga anak niya. Sabi ni Dan Clavesillas, Nay, parang lumalabas pa na mas mature pa si Casey kesa sa mom niya in terms of what they can and cannot post on social media. May punto dito, napakalaki ng punto dito ni Ching Bautista Silverio. Kasi itong si Casey, pilim-pili yung kanyang ipinopost. Pinakikinggan muna niya. Alam mo, totoo ito, yung sinabi ng kaibigan ko. Nagtataka tayo kung sino yung Bulong Brigade. Ang pinaka malapit sa tenga ng Sharon, yun ang pwedeng tawagin Bulong Brigade. Yun daw pinakamalapit sa tenga ni Sharon. Yun daw, oo. Ayan. Hindi nga marunong magbalanse si Ate Shawi. Halata na ang pagkiling niya at pagpabor sa ilang anak niya na kumega, nagiging nega ka na, ewan ko sa'yo. Sabi ni Eddie Letada. Sabi naman ni Tita Nene Olanday, marami na rin akong nakakausap na si Ronyan at apektado sila sa mga pinaggagawa ni Sharon. Negang-nega na si Sharon sa kanila at nabawasan na ang pag-idolo sa kanya. Sabi ni Tita Nene Olanday, alam mo yung mga ganitong kwentuhan kasi sa bangko, sa mga opisina, palengke, kahit saan. Talagang ano yan, pinagkukwentuhan yan. Hindi na maiiwasan talaga. Talaga may mga masasabi talaga nila tungkol sa may bambanggit kang pangalan. Ay, oo. Meron silang gano'n lagi. Ay, oo na. Hindi pa ganyan. At saka alam mo, totoo, kung kailan po naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang mga pamayanan sa chismis. Escape kasi to pampalis ng lungkot, pambura ng mga anxiety, parang ganon. Nakatutulong sa kanilang pansamantalang lumibot sa mga problemang araw-araw nating nararanasan tulad ng presyo ng bigas. Mahirap maging ina, pero kung minsan may oras na may kinikilingan tayo sa mga anak. Pero ako pa sikreto para hindi magdamdam yung dalawa. I love you na. Hello din kay Romel. Oy, sabi ni Merly Aguilar Ventura ng Sydney. Pagdating sa parenting, saludo ako kay Chris kumpara kay Sharon. Oo naman, Tita Julie para sa totoo lang, malaki ang pagkakaiba. Kasi si Chris, hindi mo siya mariringgan o mababasahan na iniangat niya si Bimbi na si Diyos ay inilaglag niya or inangat niya si Diyos na si Bimbi ay iniwan niya. Pantay na pantay, di ba? Although of course, makikita natin yung pagmamahal niya kay Bimbi. Pero mahal na mahal din niya si Diyos. Dahil alam naman niya na maraming mas kailangan pang idagdag sa katayuan ni Diyos bilang anak. Di ba? Yun, oo, maano si Chris talaga matutok. Tama daw po kayo na, di baling walang ulam. Basta may chismis, okay na daw po sila. Sabi ni Eddie Letada. Wala pong pagdududa. Totoo yan, Ay kahit naman po sa mga ordinaryong buhay, o kaaga-aga, hindi pa nga tayo kumakain na agahan. Nandun na tayo sa may hagdanan, yung iba nagkukutuhan pa. Uy, alam mo na ba kung sino yung nagtanan? Uy, alam mo na ba kung sino yung nag-away kagabi? Uy, alam mo na ba kung sino ikakasal? Ganyan, di ba? Palibasa kaki, hindi mangyayari magka-concert ang tatay mo at ang nanay mo. Boysie, makakantayin ba natin si dating Senador Kiko Pangilinan? Kasi ito yung sagot dun sa siguro daw ikinasama ng loob yung kay Obet Sapin na ikinasama ng loob ni Kaki na kinilig si Casey. Abay, ako mo ng anak. Di ba? Kikiligin ako pag nagsama ulit ang mga magulang ko sa entablado. Di ba? Di mo ilang taon na hindi niya nakita na magkasama yun at nagkausap. Biliin mo. Sana hinayaan na lang yun. Diyos ko.